Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta at pag-promote, pag-like at pag-share ng ating mga videos at sa inyong patuloy na pagkampanya na lumawak po ang ating mga advocacy videos. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya. Maraming salamat. And of course, thank you din po sa inyong pagsuporta sa aking Facebook page na nagsisimula na rin po ng aking paunti-unting namomonetize na mga posts na kahit paano hindi ko pa alam po i-maximize. Pero nandyan na rin po ang Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. Ang bigwas ng Agila po ay may tagline din po pala na 2.0 mga kababayan. Yung bigwas ng Agila 2.0. Yun po ang hanapin ninyo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ito ng pananaw ang panibagong pahayag na ginawa ni Ping Lacson. May kaugnayan po sa kanyang sinasabi na posibleng magkaroon ng destabilisasyon sa ating gobyerno dahil mayroong sumasakay daw at gumagamit sa nararamdamang frustrations ng mga sundalo. Ang tinumbok niya, mga men in uniform. Ibig sabihin po, particularly, tinutukoy ni Ping Lacson ang Armed Forces of the Philippines. Bakit po kailangang ipaliwanag ang konteksto at layunin ng pahayag ni Ping Lacson? Number one, nauna nang lumabas itong sinasabi ng NBI na may pagbabanta ng karahasan laban sa ilang mga senador at posibilidad ng assassination laban kay Senator Sherwin Gatchalian. At alam natin na ang tumbok ng unverified information na ito ng NBI ay para mabulabog ng intriga ang Senado. Pero ang target na gusto nilang palabasin ay ang mga Malacanang senators. Malacanang senators. The Senate of the Republic of the Philippines, led by Senator Alan Peter Cayetano, and the Senate of Malacanang in Marcos, led by Gatchalian. Yan po ngayon ang sitwasyon sa Senado, no? Makikita natin ang tinatawag na polarization, yung pagkakahati at pagkakawatak-watak ng ating mga political institutions, ng ating mga democratic institutions dahil sa pangingialam at pananabutahin ni Marcos Jr. of the very institutions that he should have respected. Dapat hindi niya ito pinakialaman ang Senado at minaniobra. Pati ang asawa niya nangingialam, di ba? Tumatawag sa mga senador, tinatakot sila ng mga kaso at kung hindi, iba-blackmail sila na itutuloy ang mga kaso the way Jinggoy Estrada exposed the same na mayroon ngang efforts concerted mula sa kampo ni Marcos Jr., including ang asawa niya and even sa bahagi po ng ombudsman na naging attack dog na ngayon ni Marcos Jr. itong si Remulla. Instead na maging tanod bayan o tagapagbantay ng kabanang bayan at laban sa abuso at pangungurakot ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi. Kagaya ni Matibag ng NBI, naging attack dog sila for political persecution and demolition job ni Marcos laban sa mga political opponents niya, lalo-lalo na yung mga nanggaling po o nakahanay sa Duterte political camp. So una, yung intriga ng NBI ay unverified. Hindi po ito nanggaling sa more competent and reputable o mayroong antas ng kakayanan na talagang mag-verify ng mga intelligence or information updates kagaya nitong assassination plot against so-called Senate President by himself. Siya na naman nagsasabi na acting Senate President siya, pero hindi naman siya Senate President dahil wala nga silang quorum, wala din silang majority number as required and defined in the constitutional definition of quorum and majority in the Senate. Ngayon,
Matapos itong inilabas na karga intriga ng NBI, nakisawsaw din si Ping Lacson na sabi niya marami ang mga gustong gumamit o manggamit di umano ng sentimiento nitong mga nasa hanay ng armed services. More particularly sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngayon, sinasabi niya a day ago, na nakaraang araw lang, na yung rumblings o yung pag-aalboroto ng damdamin daw ng mga sundalo sa aktibo na pagsiservisyo sa Armed Forces of the Philippines ay dahil sa nagaganap na politika sa Senado. Makikita natin ang pattern. Nauna si Matibag, nagbibigay ng mga karga intriga at unverified na mga impormasyon pero ginamit na kunwari ito ay intelligence report. Pero wala namang verification, walang validation mula sa mga competent intelligence and security agencies of the government like National Intelligence Coordinating Agency, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, or even the Army Intelligence Regiment. No? Walang ganun. Or any reputable na nakalinya talaga at nakatoka sa pagsasagawa ng intelligence gathering, monitoring, intelligence cycle and validation upang ma-establish ang impormasyon ng tama. So mula sa intriga ng NBI, sinakyan ito ni Ping Lacson. Makita niyong pattern. At kinargahan niya na sabi niya ni Ping Lacson na may posibilidad na ma-exploit itong mga pagkagalit ng mga sundalo sa nangyayari ngayon dito sa Senado o sa ating politika dahil maraming gustong sumakay para udyukan ang mga sundalo na kumilos laban sa gobyerno. So, Ping Lacson was insinuating. Siya po ay nanunulsol at naglalatag ng pananaw na batay lamang sa kanyang diskarte. Hindi rin po ito verified kaya siya po ay sinagot kaagad ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng Philippine Army. Nagpalabas ng statement na hindi totoo ang sinasabi ni Ping Lacson na nagagalit ang taong bayan, nagagalit ang mga sundalo lalo na sa hanay ng Philippine Army sa nangyayari sa Senado. Talagang idinamay pa ang intriga na ito. So nagkarga din ng intriga si Ping Lacson para palutangin muli ang kanyang walang katapusang teorya na ang mga nagpupuna at nagkakaroon ng lakas ng loob ng pagkilos upang labanan at itakwil ang kabulukan at korupsyon at mga pandarambong sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ay tinitingnan niya ni Ping Lacson at dinadala sa intriga ng destabilisasyon. Instead of listening to the legitimacy, to the validity sa pagiging totoo at tama ng mga issues, kanyang tinatapunan ng putik ng intriga at propaganda ng destabilisasyon. So, nagkaroon ng pagkakataon si Ping Lacson na dugtungan itong intriga ng NBI para palabasin na ang grupo ng Alan Peter Cayetano at mga senador na hindi nagsusurrender sa Malacanang at ayaw magpadikta at magpa-manipulate o ilalim sa mga manipulasyon at kumpas ni Marcos sa Senado ay parang doon nakapuntirya ang tumbok ng mga intriga at propaganda ni Ping Lacson na dito manggagaling ang mga exploiters sa nararamdaman daw na diskontento at pagkagalit ng mga sundalo laban sa nangyayari sa politika at gagamitin ito ng mga senador na ito without naming them but insinuating. Ganon po ang kanyang tumbok na may manggagamit ng galit ng mga sundalo para maging sitwasyon ng destabilization upang pabagsakin ang gobyerno. Exactly how Marcos described kung paano inilarawan ni Marcos Jr. ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Robin Padilla, na
Rodante Marcoleta, na nakita po natin a day before yung naturang Senate Blue Ribbon Committee na magbukas muli ng pag-imbestiga sa malawak at malalim na pandarambong at sistematikong korupsyon sa mga ghost at substandard flood control projects na karamihan ay wala talagang na-deliver, kaya nagkalunod at nagkamatayan sa baha ang ating mga kababayan dahil po ito sa 1.9 trillion pesos halos. Take note of the number of the involved amount. Ang estimated ng mga financial experts in the last 3 years ni Marcos Jr., 1.9 trillion pesos halos ang ninakaw at kinulimbat sa pamamagitan po nitong maanomalya at napaka-iskandalusong korupsyon at pandarambong involving yung scam ng flood control na ito. Ayaw ni Marcos yan matuloy. Dahil sabi niya, pag inimbestigahan yan, idudugtong nila yan sa akin, sa gobyerno ko, sa administrasyon ko, in order to destabilize our government. Exactly kung ano ngayon ang binabanggit ni Ping Lacson, ganun ang naunang pahayag ni Marcos Jr. sa unang araw ng panunumbalik ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Makita niyo yung pattern? They create a scenario. Marcos Jr. and Malacanang, pati ang kanyang butangera at palingkerang tagapagtahol na si Claire Castro, pati rin po ang mga linya na inilalabas nila Bonjing. Hindi mo na tuloy makita sinong Boying Bonjing at John B. Crimulia ng DILG. At pati na itong intriga ng NBI ay ginamit na rin ni Ping Lacson para mag-intriga against the armed forces of the Philippines na may destabilizers na gumagamit at nanunulsol at nanguudyok sa hanay ng mga sundalo upang kumilos laban sa gobyerno. At nauna nang ipinahayag yan ni Bongbong Marcos Jr. Di po ba? So the pattern and similarities of the propaganda of Marcos Jr., of Malacanang, and all the alter egos or the minions or alipores ni Marcos ay dumudugtong din sa propaganda ngayon. Hindi lamang ni Matibag na karga-intriga ang style, kundi mismo ni Ping Lacson. Pangalawa, mga kababayan, ito po ay isang preemptive, inunahan na ni Lacson na kung mayroon mang preemptive na declaration of, kunwari, nagwa-warning na huwag maging magulo ang bayan, pero hindi nang uupat, nang uudyok na kung sino man ang mag-rally o kung sino man ang magkaroon ng lakas ng loob na magsagawa ng mga mapayapang pagkilos at magreklamo at bumatikos sa gobyerno ay nakapaloob sa kanyang propaganda ng mga destabilizers yan na nanguudyok sa galit ng mga or frustrations ng mga sundalo para magkaroon ng kaguluhan at kumilos ang AFP at ang mga sundalo nito upang i-destabilize hanggang sa mapabagsak ang gobyerno. That is a preemptive propaganda or PSYOPs, psychological operation. In the modern usage sa warfare, ang digmaan kasi hindi lamang digmaan sa baril at bala at armas. Ang digmaan ay ginagamit din po ang pag-influence ng utak, persepsyon, pag-iisip, at pati ang public opinion at media operation. Ang tawag dyan dati, PSYWAR, psychological warfare. In the 1970s, 80s, PSYWAR, psychological warfare, targeting public perception and influencing yung pagtingin ng tao at ng opinion makers. Pabor doon sa gumagamit ng mga taktika like kasinungalingan, double meaning, double talk, propaganda. Later, tinawag yan na PSYOPs, psychological operations. Ngayon, tinatawag po yan in the modern psychological warfare context. Sa modernong panahon, ang tawag ng CIA dyan, o ang tawag dyan ng mga
grupo kagaya ng Central Intelligence Agency at ng mga gumagamit ng ganyang uri ng labanan sa pag-iisip at opinyon, IO. IO means Information Operations. IO. PsyOps pa rin yan. Psywar pa rin po yan. So, lalanguyan mong media, babatuhan mo siya ng impormasyon na mali, medyo may semblance lang kunwari ng katotohanan, yan ang tinatawag na manipulated propaganda. At maglalabas ka ng intel report o maglalabas ka ng mga update mula sa security sector upang takutin mong tao na huwag kumilos dahil baka kayo ay mapagkamalan o mahulog sa grupo ng destabilizers. Ang ginagawa ni Ping Lacson ay IO, Information Operations. Ayan. Which include itong pagsasagawa ng kanyang kunwari ay security analysis. Mali naman. Kaya sinupalpal siya ng Philippine Army na wag kaming gamitin, no? Hindi naman idinerekta sa kanya, pero sinita siya sa tono ng pagpapahayag na inilabas ng Philippine Army. Wag mo naman Ping Lacson maliitin ang kakayanan ng AFP at ng Philippine Army na maintindihan kung anong intent mo na ito. IO, Information Operations yan. PsyOps yan, Psychological Warfare. That's the second agenda of Lacson. No? Ang unang agenda niya sa pagpapalabas nito ay para mabulabog ang kapwa senador, magkaroon ng confusion at isuporta niya ang linya ni Matibag na karga intel pero intriga ang laman at ang linya ni Marcos na naunang inilabas na ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee at ang kaguluhan sa Senado ay nakalinya sa tinatawag na destabilization plot. Bistado. So, number 2 niya na agenda ay ang IO, Information Operations. Ang pangatlo ay para madiskaril, maderail, no? Mawala ang momentum na nasimulan na ng paglalantad ng former 18 soldiers na ito na mga naging security personnel ni Ginong Saldico sa kanilang pagbubunyag ng detalye ng operations ng sindikato na kanilang nalalaman dahil sila ay naging direktang participants in the aspects ng pagbubodega ng mga pera, pagkamada, pag-areglo, pag-distribute at paghatid kung sino ang mga nakatanggap nito. So ang mga detalye na ito ayaw ni Marcos marinig at nila Romualdez sapagkat ito ay dudugtong sa kanila. Yung tinatawag na the establishment of criminal trails, yung linya ng kriminal na pananagutan ng gobyerno ni Marcos at ng mga kasabwat niya ay mabibigyan ngayon ng daan upang konkreto na makita ng taong bayan at marinig officially through the Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ayaw nilang matuloy yan. So, ang purpose ni Lacson is i-off-track ang momentum, no? I-discarril, no? Kung ganito ang train, papunta doon sa direksyon ng pagbubunyag ng katotohanan at mga detalye, i-discarril mo, ibig sabihin, i-derail mo, papunta doon sa kawalan ng direksyon at matitigil na ang pagtuloy-tuloy ng iba pang mga testigo. Halimbawa, si Diskaya, pinahuli na, may bagong kaso ang asawa. So itong dalawang mga mag-asawa na to, yung si Sara Diskaya at Carly Diskaya, mayroon silang mga listahan ng mga kongresista na nagka-cash advance sa kanila, nagbebenta ng mga projects at mga kasabwat dito sa sindikato ni Romualdez. 150 or more na mga kongresista. Hindi na rin siya patitistiguin, mga kababayan. Ipinakulong na. So kung walang Senate Blue Ribbon Committee, there is no other venue that will give an official platform sa isang official na mga paghahayag na protektado sila ng parliamentary protection, na hindi sila iharas at hindi sila iipitin o kakasuhan dahil ginagawa nila sa opisyal na pagkakaroon ng Senate Committee Hearing and Investigation, like the Senate Blue Ribbon Committee, na siyang ayaw ni Marcos, ni Romualdez at ng mga Marcos Malacanang senators sa pamumuno ni Gatchalian. So makita natin ang malinaw na pagkakaroon ngayon ng attempt ni Ping Lacson na hatiin
ang sitwasyon sa Senado, ipolarize ito, and then itong ang patutunguhan niya, ang third option niya is magkaroon ng confusion, pagkalito, at therefore magkakaroon sila ng advantage. Dahil nga tinanggap na ang balita mula sa NBI, kinargahan pa niya ng kanyang pananaw na galit na ang mga sundalo at walang nangyayari sa Senado, away na lang ng away, apektado na posible ang mga importanteng mga legislative actions that will include promotions at iba pang mga batas ng mga may epekto po sa security sector. Kinargahan niya ito. Pero all along, alam natin ang pinagmulan. It was Marcos Jr. himself. Sa kanyang kagustuhang kontrolin ang Senado, paluhurin at pasunurin ang mga senador, sa gusto niyang hindi matuloy ang pagbubunyag ng malakihan at malawakang mga pagbubunyag ng testimonya ni Saldico, iba pang mga tauhan ni Saldico, may 14 more other ex-soldiers na gustong lumantad at magdagdag ng mga detalye ng operations na ito, ang iba pang mga kontraktor and even ang dating mga tauhan ni Marcos like Adrian Bersamin, na may mga personal instruction siya sa kanilang text message exchanges at iba pang mga sangkot sa kanyang sindikato na binuo nila Marcos, Romualdez at Saldico, na ngayon ay naibubunyag na ni Ginoong Saldico at ng mga tauhan niya. Gusto ni nais ni Marcos na gamitin itong grupo nila Ping Lacson at Tito Soto at ang tinatawag ngayon na Dosi Judas na senador ng Malacanang at ni Marcos upang wag matuloy ang lubusang paglarga at pagbuelo ng patas at mas totoo na kondukta ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. That's it. Pero ngayon, naka-lockdown ang Senado dahil dito sa panunulsol ni Matibag, nila Gatchalian at sinakyan pa ni Ping Lacson ng karga intriga na may attempt to exploit the situation that the armed forces of the Philippines, ang mga sundalo, ay galit dahil sa kaguluhan sa politika, kaya pwede silang ma-exploit at sulsulan na sumama sa pag-destabilize sa gobyerno. Bingo! Bistado ka ngayon, Ping Lacson. Ang problema ni Ping Lacson, credibility. Pagdating sa ganitong usapin, alam po ng taong bayan kung kaninong interes ang bitbit niya. Interes ng mga super bilyonaryo, lalo na pong boss niya dati, na siya pa rin ang boss niyan si super bilyonaryo ER. Sino yun, Eric? Si Enrique Razon? Secret! Mga kababayan. And Marcos, siya din, ganon din ang taktika ni Marcos. Ipanatili ang poder, durugin ang mga Duterte so that there will be no serious political challengers anymore sa kanyang pagkapituko sa poder at kapangyarihan, habang ang kanyang anak na si Sandro Marcos ay hindi pa qualified na tumakbo into the next presidential elections in 2028 kasi dapat 40 years old ang minimum age requirement sa ligang batas. So kailangan ni Marcos magkaroon ng holdover position sa poder at kapangyarihan. Mabaho si Romualdez dahil sa kanyang pagkakasangkot sa malawakan at malalim at malubhang disenyo ng pangungurakot at pandarambong na ibinulgar ni Ginong Saldico na di umano ang magpinsan na itong mastermind, Marcos at ang kanyang mga kasama tauhan ay nangangailangan ng isang Senado na sunod-sunuran. Kasi kontrolado na nila at asong utusan na nila ang mayoriya at superior na numero nila sa House of Representatives. Sa Senado sila may problema. Kaya nila pinapakuha, pinapadukot si Senator Bato de la Rosa, pinakulong si Senator Jingo Estrada, tumawid ang duwag na si Chis Escudero dahil sa pressure at blackmail operations laban sa kanya, kaya natitira na lang 10. At kung lilipat pa si Joel Villanueva, wala na, tapos na ang kwento ng mga independent senators na to. Dahil makokontrol na ni Marcos at nila Romualdez at ng gobyerno ni Marcos, ang Senado ay magiging sunod-sunuran. 13 na ang hawak nila, so they will have now a constitutional requirement. May quorum sila regularly, makapag-session sila, makapag-railroad sila ng gusto nila, at mayroon silang majority number that can elect a new set of officers legally and legitimately kapag ang tumawid ang isa, like si Joel Villanueva, allegedly na siya ang umuugong na pangalan.
Well, bantayan natin kung ano pa ang karga intriga nila Matibag at nila Lacson upang i-sustain itong kanilang IO against the people. Influence operations. Para tingnan ng tao na ang kaguluhang ito ay dapat matigil na, as if hindi ito nagmula at hindi ito pasimula at pasimuno ni Marcos Jr. at ng kanyang mga kasabwat na mga sip-sip na mga senador niya na tinatawag na Malacanang Senators or the Marcos Senators. Led by Sherwin Gatchalian, Tito Soto, and Ping Lacson. Ginagamit lang ni Tito Soto at ni Ping Lacson si Gatchalian at ang iba pa mga senador sapagkat ang main agent operators talaga ni Marcos Jr. at ng Malacanang inside the Senate. Ang special agents nila dyan ni Marcos Jr., si Ping Lacson at si Tito Soto. Yung dalawa lang sila. So they need to build an alliance among themselves na may common interest. Anong common interest? Maleta, kapangyarihan, at posisyon. Alam na, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!